Napansin mo ba, dati kahit ordinaryong upload mo lang, may views ka na kaagad. Pero ngayon, bakit parang napaka-invisible mo na? Akala mo shadow ban lang. Pero ang totoo, baka nasa jail view na ang channel mo. Hello mga moms, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Cham at nagbibigay tayo ng tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. So, hindi po official term ni YouTube yung jail view. Kasi baka magtataka kayo, bakit may jail view? Wala namang inaanan si YouTube. Pero para sa mga creator community dito sa YouTube, ito po yung state ng channel na parang nakukulong sa mababang distribution. Kung bakit iniisip mo, hindi na nadadagdagan, hindi na umuusad. Based sa napanood kong mga foreign creators, kung nararanasan mo yan. Meaning, possible, mababa ang impressions. Pangalawa, hindi na pupunta sa browse features yung mga video natin. Pangatlo, hindi sinusubukan YouTube sa mga bagong audience. At mga apat, kahit okay naman yung content natin, parang walang nakakakita. Pero minsan, mga momsor, aminin natin, di ba? Parang hindi natin kaagad napapansin yan. Akala natin mahina lang yung topic. At hindi natin alam. Nandun na pala tayo sa stage na nasa jail view na pala yung channel natin. So maraming mga creator na confuse, ma'am, ano ba yung shadow ban? Ano ba yung jail view? Ano yung pagkakaiba ng dalawang ito? Okay, ito yung pagkakaiba nila mga ma'am. Sir, shadow ban may problema sa distribution or reach ng channel mo or content mo dahil posibleng may negative trust signal, policy issue, spam behavior, or restriction. Okay? Parang nililimitahan yung visibility mo kahit uploaded naman yung video mo. So, yun po yung shadow ban. Ngayon, yung jail view naman, which is hindi official term na binigay ni YouTube. So, karaniwang tawag lang ng mga creators community. So, kapag mababa yung views or impressions, dahil mahina yung performance signals ng content or channel behavior. Parang nakakulong siya. Kaya tinawag na jail view, no? Nakakulong na lang siya doon sa low reach dahil hindi na tinutulak ng algorithm. Alright, yung simple difference nila, pag sinabi mong shadow ban, may restriction or trust issue na tinatawag. Pag sinabi mong jail view, weak algorithm push or performance issue. At ngayong taon mga ma'am sir, ito yung pinakamalaking pagkakamali ng mga creators kasi ito yung inaakala nila. Akala natin kapag maganda yung video mo, maganda yung video ko, automatic napapatok na. Hindi na ngayong 2026. So ang algorithm ngayon, hindi na individual video ang tinitingnan. Kasama na dito yung viewer behavior, channel consistency, audience satisfaction, retention pattern, at content authenticity. Ang dami nang kinoconsider ngayong 2026, guys. Kaya wag na nating i-compare kung bakit noon, ng mga nakaraang taon, sobrang bilis lang mag-grow yung ating mga channel. So, meaning, mga ma'am sir, ibig sabihin, kapag halos identical na at paulit-ulit yung ginagawa nating mga video or ina-upload. So, kahit sabihin natin, technically, original pa yan. Diba? Original mo. Ikaw talaga yung nagsasalita. Or sabihin natin, educational content pa yan. Kung nagiging identical na at paulit-ulit, posible pa din pong bumaba yung trust score ng content ecosystem natin. Mga creators, kung aware kayo sa tinatawag or term na early exit rate. So, ito yung isa sa mga tinatagong signal at isang signal na pinagbabasihan ni YouTube ngayon. So, early exit rate meaning ilang tao ang umaalis within 15 to 30 seconds. Umaalis saan? Sa panunood ng video. So, isa yan, early exit rate at dyan po maraming namamatay na videos. Sabihin pa natin na mataas yung ating CTR o yung ating click-through rate. Kapag marami kaagad yung umaalis, ibabagsak ni YouTube. Babagsak niya pa din yung ating distribution. Very risky niyan guys, yung every time na magdi-deliver tayo ng intro natin. Hindi napapatok yung medyo okay lang eh. Kailangan talaga malakas yung hook mo. And then bago ka bibigay ng intro mo. So, sa akin gano'n sa akin kahit paano nag-work sa akin yung gano'n. Hook muna and then intro. Kasi yung iba is kanya-kanyang diskarte naman yan eh. No, nasa sayo kung saan mo nakikitang nag-grow yung channel mo. So, dun ka. Ito guys, yung susunod, ito yung pinaka-controversial ngayon. Tinatawag na AI pattern. Okay, kasi ang dami nang gumagawa sa atin ngayon ng AI, di ba? So kahit ako, sabi ko nga sa inyo, yung script ko, di ba? Kinukuha ko minsan yan, kumukuha ko ng idea sa AI. Usapan natin itong isa sa tinitingnan na signal, which is yung AI pattern.
Kahit ganun, may mga channel na okay yung editing, okay yung thumbnail, so okay naman yung subs, mataas naman yung subs, pero bakit bagsak pa din? So, isa ito sa dahilan mga ma'am sir. This 2026, posibleng nadedetect na kasi ni YouTube yung tinatawag na low human presence behavior. So, bakit? Kasi nga, di ba, mostly na ng mga creators dito sa platform ay gumagamit na ng AI. So sabi ko nga, hindi ibig sabihin bawal na ang AI. Pero kung puro AI voice na lang, yung AI script na kinuha mo, hindi mo na inedit, wala kang nilagay na galing sa'yo, yung patterns pare-parehas, stock footage pa yung ginagamit mo, generic transitions, doon nagkakaroon ng problema. Doon lang naman nagiging delikado. Kapag nagsama-sama yung mga yan, ano nangyayari? Nagmumukha tuloy na mass-produce. Ngayon pag-uusapan natin, bakit minsan mas nakakasira yung sobrang daming uploads. Akala natin okay no, yung damihan natin yung uploads. Pero may masamang epekto pala yan sa channel natin. Especially this year, 2026. Mga ma'am sir, hindi lahat ng upload or ina-upload natin nakakatulong sa channel natin. So papaano makakalabas sa tinatawag na jail view na to? So ngayon ang tanong, paano tayo makakaalis? Paano natin matatakasan to? So number 1, baguhin mo yung format mo. So baguhin natin yung nakaugalian nating format na paulit-ulit, no, ginagawa na lang nating pattern. So isa na pala yung dahilan ngayong 2026 na kapag nakita niyang identical na naman yung upload nito, ganito pa rin yung intro nito, walang pagkakaiba. Ganito na naman yung hook niya, walang pagkakaiba, pare-parehas lang. Hindi na sapat na may bagong topic lang tayo. Kasi yun yung na-observe ko ngayon kahit sa mga video ko. Sabi ko, okay. So kailangan talaga pag-isipan mo na i-review mo yung mga dating na-upload mo na video. Baka nga naman may magkakaparehas na, 'di ba? Wala nang uniqueness doon sa mga bawat videos na ina-upload natin. Which is, yun yung tinitingnan na ngayon ng algorithm. Gusto niya merong bago, merong pagbabago. Sabi ko nga, yung hook structure, so hindi na mag-work yung kung ano yung hook structure mo before sa mga videos mo, doon sa mga in-upload mo nakaraan. So, ganun din yung gagawin mo dito sa mga susunod mong video. So, dapat talaga, merong bago, merong bagong paandar. Kumbaga, ganun yung hinahanap na ngayon ng algorithm. Ano pa, para makalabas tayo sa jail view? Kailangan mataasan or malampasan natin yung retention sa first minute. And kapag nalampasan natin yung first minute retention na yan, so malaki yung chance na ma-push tayo. Ngayon nagtataka kayo, pag nag-upload tayo, may ilang mga creators na papansin na yan, sobrang tagal nung checking. Nakaraan, hindi naman. Pero lately lang, itong mga bago-bagong mga upload ko, sabi ko, bakit ganun? Ang tagal nung checking. Grabe na ganun pala. So, kaya isa yon sa mga tinitingnan na ng algorithm or ng system ngayon. 3, stop overusing templates. So, isa yan mga ma'am sir. Kung gumagamit ka ng paulit-ulit ng mga templates, ayan, ino-overuse mo na. So, tapos nakaka-experience ka ng jail views. Baka nga naman, no, possible, yan yung dahilan. Isa sa mga dahilan. Ano pa? Number 4, humanize your content. Sabi ko nga kanina, okay lang kahit imperfect. Basta real. Basta totoo. Isa naman doon sa sobrang kumikinang, di ba? Polish na polish, pero robotic yung dating. Number 5, huwag tayong mag-panic uploads. Hindi siya nakakatulong. Ngayong 2026, lalo na, hindi na pala siya nakakatulong sa channel natin. So, guys, hindi lang ako yung gumagawa nito ha. Alam ko maraming mga creators, maraming ibang mga creators na kapag mahina ang views, ay nagpapanik agad, mag-a-upload ng marami. So, yan pala yung isa sa dahilan kung bakit mas lalong bumabagsak yung ating channel, yung ating mga views. So, hindi na nag-work yung panic upload ngayon. Minsan yung kailangan natin, no? Kailangan na natin ngayon yung strategic reset. So, mag-strategize tayo. So, ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung topic na to about sa jail view kasi meron akong nabasang comment about dito before, matagal-tagal na rin yun, siguro mga last 2 months, mga ganon. Nasa jail view daw yung kanyang mga videos, ayan, yung kanyang channel kasi hindi na talaga umaangat, di na gumagalaw yung mga views ng mga videos niya.
Hindi lahat ng dahil mababa yung views natin ay dahil maliit yung channels natin, maliit yung subscribers. So, minsan, nangyayari din pala yung ganito. May mga patterns lang pala tayo na hindi natin napapansin na nadidetect. Nadidetect ng system. At habang mas nag-a-advance si YouTube, at alam naman natin mas may i-a-advance pa si YouTube sa mga susunod na buwan, taon, at alam natin ngayon na mas importante na yung pagiging authentic. At yung authentic viewer response na tinatawag. Kaya kung gusto natin guys na, alam mo yun, mabuhay yung channel natin ng matagal, mabuhay yung channel natin ng long term, ayan, okay lang na kung nararanasan natin yung medyo bumabagal, ganyan. Pero wag naman doon sa point na jail view na tayo, hindi na tayo makaalis, hindi na gumagalaw. But okay lang yung medyo slow, no? At least nakikita mong may movement, may improvement. Okay lang yon. Gusto natin mabuhay yung channel natin ng long term, gumawa tayo ng mga content na mayroong identity. So, ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sana makatulong sa mga baguhan, mga nakaka-experience ng jail view ngayon. Sana nakatulong sa inyo yung video na to guys. If you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Siyempre, before I end mga ma'am sir, gusto ko lang i-shout out and say hello sa mga members ng ating channel. Ayan, mga ma'am sir, thank you so much po sa mga nag-avail ng ating membership this month, sa mga existing members natin, and patuloy na nakasupport sa atin. Thank you so much guys. More power and God bless. And of course, sa mga bagong subscribers natin, mga dating subscribers na, mga loyal viewers, loyal supporters natin, ayan, every time na may mga bagong upload tayo dyan sa comment section. Thank you so much guys sa support ninyo, and I wish lahat tayo ay sumakses dito sa YT. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!